Ngayon, nainitan ka, binaba mo ulit yung temperature mo ng 19 degrees. So, ibig sabihin mga bossing, yung ginagawa mo sa compressor, ine-stress mo siya mga bossing. Kasi nga, dahil sa pabago-bago mo ng setup dyan sa may temperature control mo. So, ayun, good morning mga bossing. Bale, nag-straight nga pala ako ng biyahe kagabi. Pero natulog naman tayo mga bossing kasi pagka mga alauna, mga ganun, wala naman na masyadong booking. Kaya natulog muna tayo doon mga bossing sa mga safe na lugar. At syempre mga bossing, ang pag-uusapan natin ngayon is about aircon pa rin. Maraming nagtatanong mga bossing kung sa kanilang mga unit daw ba ay applicable yung ganong settings na nakasagad. Depende po yan mga bossing sa brand ng inyong mga sasakyan. Kasi sa bawat brand ng mga sasakyan mga bossing is meron po yung iba't ibang design. At kung wala naman po dyan sa inyong mga sasakyan yung tinatawag na hot and cold na temperature settings, ibig sabihin hindi po yun applicable sa inyong sasakyan. Kaya yung mga nakikita nyo dyan sa inyong control sa temperature settings mga bossing, kung kulay blue lahat yan, ibig sabihin pwede nyo pa rin naman yan iset mga bossing kung anong temperature ang gusto nyo. Pero nakabase yon mga bossing, yung settings na yon sa init nung panahon. Kasi nga meron yung mga ibang unit na nagsasabi din na pagkatirik na daw yung araw, hindi na daw kinakaya ng mga aircon nila. Hindi talaga kakayanin yung mga bossing, lalong lalo na kung tirik na talaga yung araw. Kasi nga syempre kung mahina yung settings ninyo, halimbawa mataas, sinet nyo lang ng 21 degrees Celsius, syempre hindi na talaga kakayanin yun mga bossing. Lalong lalo na kung wala din naman mga katulad nito, hindi masyadong tinted yung mga bintana natin at windshield natin. Syempre yung init mga bossing is number 1 na kalaban yan ng aircon talaga mga bossing. Kaya kahit nasabihin natin naka-aircon tayo dito sa loob ng sasakyan at sobrang init naman sa labas, nandun po yung sinatawag na nahihirapan yung ating air conditioning system mga bossing. Pero hindi ibig sabihin nun is may problema yung ating aircon. Kasi nga pagkagabi, bakit napakalamig naman? Bakit sa araw, napakahina at parang hindi kaya ng aircon natin? So, yun yung mga tanong na gusto nyong malaman sa bawat inyong mga sasakyan. Kaya ang advice ko mga bossing, ibabase nyo na lang ang inyong mga thermostat settings base sa klima ng panahon sa labas. So ibig sabihin kung mainit sa labas, magdadagdag tayo ng settings diyan sa ating temperature control. Ngayon kung malamig naman, di taasan natin para hindi masyadong mahirapan yung ating mga kompresor. Talagang hirap lang yung ating mga kompresor mga bossing kapag dumating na yung oras na sobrang init na talaga sa labas mga bossing. Doon talaga magtatrabaho ng gusto yung ating mga kompresor. At saka isa pa mga bossing, siyempre kapag lagi nating binabago yung ating thermostat setting, siyempre pabago-bago din yung room temperature natin dito sa loob. At siyempre takbo din ang takbo yung compressor natin sa labas. Kasi nga imbes na nakaset ka lang sa halimbawa is 20 degrees, yung 20 degrees na sinet mong lamig dito sa loob ng cabin, at pag na-reach siya na yon, syempre magka-cut off yon. At kapag nag-cut off na yon, hindi na masyadong hirap yung ating compressor kasi na-maintain niya na yung 20 degrees na settings natin na temperature dito sa loob ng ating sasakyan. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko mga bossing? Halimbawa, nag-set tayo ng 20 degrees. After 1 hour, nabiyahe natin, sinet natin ng 23 degrees. Di tumaas na naman yung temperature mga bossing. Mas mainit ng konti yon. Ngayon, nainitan ka, binaba mo ulit yung temperature mo ng 19 degrees. So, ibig sabihin mga bossing, yung ginagawa mo sa compressor, ine-stress mo siya mga bossing. Kasi nga, dahil sa pabago-bago mo ng setup dyan sa may temperature control mo.